Mahigit isang linggo matapos sumabog ang balita tungkol sa inaabangang mega rematch sa pagitan ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao at ng undefeated 5-division champion na si Floyd Mayweather Jr. ay lumabas na rin ang ulat tungkol sa posibleng kikitain ni Pacquiao sa laban na ito. Ayon sa ulat ng DAZN journalist na si Chris Oliver, aabot umano sa humigit kumulang $150 million o halos 9 billion pesos ang maaaring kitain ng ating pambansang kamao sa nasabing laban. Ibig sabihin, panalo man o matalo si Pacquiao, ay siguradong paldo pa rin ang kanyang kikitain sa loob lamang ng isang gabi sa ibabaw ng lona. Dahil dito, hindi na rin nakapagtataka kung bakit tinanggap pa rin ni Pacquiao ang hamon para sa rematch laban kay Mayweather kahit na may ilang fans na bumabatiko sa desisyong ito. Kung iisipin, kahit ang isang ordinaryong tao ay malamang papayag na makipagsapalaran sa loob ng ring kung ang kapalit ay bilyong halaga. Paano pa kaya ang isang alamat ng boxing tulad ni Pacquiao na hindi lamang sanay sa ganitong sitwasyon kundi mayroon pang tunay na tsansa na manalo sa laban? Ayon pa sa Pinoy boxing legend at former 4-division world champion na si Nonito Donaire Jr., hindi niya masisisi kung bakit patuloy pa ring lumalaban si Pacquiao hanggang ngayon. Para kay Donaire, ang estado ni Pacquiao sa boxing na kayang kumita ng napakalaking halaga sa bawat laban ay pangarap ng halos lahat ng boksingero sa buong mundo. Ngunit sa katotohanan, napakaliit lamang ng porsyento ng mga fighters na umaabot sa ganitong antas ng kasikatan at kita. Ayon sa kanya, mas mababa pa sa 1% ng libu-libong boksingero sa buong mundo ang nagkakaroon ng pagkakataong kumita ng ganitong kalaking halaga sa isang laban. Kaya para kay Donaire, kapag may mga bumabatikos sa laban ni Pacquiao at Mayweather at sinasabing pera lamang ang habol ng dalawa, mas mabuti raw na ilagay muna ng mga kritiko ang kanilang sarili sa sitwasyon ng dalawang alamat. Kung bibigyan ka raw ng pagkakataon na kumita ng milyong-milyon o bilyon sa loob lamang ng kalahating oras na laban, sino ba naman ang hindi papayag? Kung ang mga ordinaryong manggagawa nga ay halos magpakapagod buong taon para lamang kumita ng maliit na halaga, paano pa kaya ang mga boksingerong ang ginagawa ay ang mismong passion at propesyon nila kapalit ng napakalaking bayad? Sa ganitong pananaw, malinaw na hindi rin talaga madaling husgahan ang desisyon ni Pacquiao at Mayweather. Samantala, sa kabilang bahagi naman ng boxing world ay may bagong kontrobersya matapos banatan ng undefeated featherweight contender na si Bruce Carrington ang tinaguriang Japanese monster na si Naoya Inoue. Sa kabila ng katotohanang itinuturing na ngayon si Inoue bilang isa sa top pound-for-pound fighters sa mundo, tila hindi pa rin kumbinsido si Carrington sa reputasyon nito. Ayon kay Carrington, hindi pa raw niya maituturing na tunay na global superstar si Inoue hanggat hindi ito lubos na nakikilala sa Amerika katulad ng kasikatan ni Manny Pacquiao at Canelo Alvarez. Dagdag pa ni Carrington, kung nais daw talaga ni Inoue na patunayan na isa siyang tunay na superstar, dapat umano itong pumunta sa New York at lumaban sa kanyang teritoryo. Para kay Carrington, doon lamang masusubok ang tunay na lakas at kasikatan ng isang boksingero kapag nakipaglaban ito sa pinakamalalaking boxing market sa mundo. Ngunit kumpiyansa rin siyang kahit mangyari iyon ay siya pa rin ang magtatagumpay dahil naniniwala siyang kayang-kaya niyang patulugin si Inoue sa oras na magtagpo sila sa ring. Bukod dito, kumbinsido rin si Carrington na nananatili si Inoue sa super bantamweight division dahil alam umano nitong may naghihintay na matinding hamon sa featherweight division kung saan nakaabang na siya. Sa katunayan, halos 2 taon na raw niyang hinihintay ang pag-akyat ni Inoue sa kanyang dibisyon upang sa wakas ay magkatapat sila. Ngunit sa ngayon ay mas pinili pa rin ni Inoue na manatili sa super bantamweight at ipagtanggol ang kanyang mga titulo laban sa mga mandatory challengers.